Hindi may pisarang gano'n. Ang estudyante kasi palagi nakatingin sa pisara eh. Opo, blackboard ngayon tawag. Sino nga ho itong... Sino ba nga ho yung naka-drawing na mga yan, ano? So magtatanong ka ngayon. Kaya nga, madali mong matandaan eh. Totoo. Hindi mo makakalimutan. So palaging pinag-aaralan. Ano bang ginawa nito? Opo. Ano bang ginawa niyan? Palagi mong nai-relate sa maraming bahagi ng buhay. Oho. Pagkatapos, siguro kahit sa simbahan. Ayan, opo. Sa mga religious institution, opo. Oo, sa mga institusyon na yan. Opo. Lalo na kung nangangaral ang mga relihiyon. Yan, opo. Hindi mo naman mayaalis na pati yung kagitingan ay nasasabi rin, ano? Opo. Paminsan-minsan ay nasasabi ang mga bayani. Oho. Kahit halimbawa sa mga sinihan. Opo, Yung kagitingan ng mga bayani. Di ba kung minsan Nagpapalabas po yan. naipuputray, naipapalabas yung mga bayani. Ngayon po kasi yung sinihan. Scusa, quanto hai pagato quel pacchetto di patatine? Pochissimo, perché? Beh, allora che ne dici di scambiarlo con un tablet? No, grazie. Queste tue promozioni sono tutte una farsa. Quando ho controllato la pagina del prodotto non c'era nemmeno un'offerta. Non so cosa siano queste pubblicità. È semplice, se sei un nuovo utente dell'app Temu puoi ricevere un pacchetto di coupon da 100 euro. Chi ci crede a queste scemenze al giorno d'oggi? È vero, ma devi scaricare l'app Temu direttamente da questo video. Solo così potrai ricevere i 100 euro in coupon. Questo tablet è dotato... Kasi mga kaibigan ko yun, napunta ako sa isang munisipyo sa Laguna. Okay. Napatingin ako kasi nung nandun kami sa may City Hall, may Opo. mga bintana naman yun, palinga-linga ako. Eh di napadako yung tingin ko dun sa ibaba, Opo. sagingan. Dami saging dito ako. Akalain mo sa gitna ng sagingan eh. Nandun si Dr. Jose Rizal. Sabi ko dun sa mayor, Grabe. ba't naman ako nilagay mo sa sagingan? Hindi, pinagagawa pa namin yung, kahit na naman national hero yan. Oo Paano nga kung naman, makita ng mga bata yan? Oo nga naman. Tanggalin mo ilagay mo muna dun sa... Sa isang maayos na lalagyan naman. Isip-isipin mo na sa sagingan. Kaya nga siguro ganyan ang nangyayari. May pagkukulang tayo. Totoo po. Oo. At saka siyempre yung ating pagiging magiting, sabi nga natin. Ayun, parang kamukha yan, araw ng kagitingan. Oho. Pero wala namang parang nakikita yung mga kabataan na... Paano ba natin i-celebrate ito, di ba? Yun na nga po. Meron bang isang, halimbawa, Isang program man lang? Yan, oho. Kahit na 2 oras lang na makikita ng kabataan. Ito pala kanya si ganito, Oho. di ba? Kahit pa paano, nagkakaroon ng bahagi, nagkakaroon ng linaw, nagiging makulay sa kanila. At kahit pa paano, naglalaro sa kaisipan nila. Yung importansya, no? Pati sila ngayon, malay mo, maaari silang mag-aim na sana ako maging ganun din ako. Opo. Kailangan ng isang bansa yung mga ganun eh. Ngayon kasi, Sen, nagiging importante lang yan kasi walang pasok sa eskwela. Ay, wala palang pasok. Kaya Bakit nga, daw? ang una nilang gagawin. Ano bang gagawin natin ngayon? Oy. Manood tayo kanya ng sine. Nako. Nakalimutan si Dr. Jose Rizal. Oho. Nakalimutan si Andres Bonifacio, di ba? Pero kanina daw ho naman, nagkaroon ng wreath-laying ceremony sa pangunguna po ng Pangulong Bongbong doon sa... Ilan bang makakakita noon? Yun lang po. Tama Di ba? kayo. Yung importansya Yung talaga. pagsasabuhay sana, Oho. kung paano naging bayani ang mga taong ito. Akalain mo nagbuhos ng buhay ito. Di ba? Sa iba't ibang paraan at iba't ibang larangan. Si Dr. Jose Rizal, hindi man nakipagbarilan yan. Hindi po. Hindi ho. Di ba? Opo. Ang inilaban niya, yung kanyang panulat. Di ba? Yes po. Oo. Pero ikinuturing siyang, yun bahagi ng kanyang kagitingan. Sen, di ba? Kaya nga, sa iba't ibang larangan, sabi ko nga, i-contribute mo yung talento mo, yung kakayahan mo. Hindi ngayon, merong i-emulate ngayon ng ating mga kababayan. Oho. Ngayon, walang may emulate. Ngayon, ang mga bata ngayon baka matutong gumawa ng flood control projects na multo. Naku po. Alam Yun mo, na nga yun na pag-uusapan, no? Pero bago nyo tuloy dyan, Sen, sa kabatiran po ng mga bata. wala bang bayaning gumawa ng flood control na multo? Parang wala ho ata. Itinakwil na ho ata yun, Sen. Oo. Itatakwil. Ito po, sa kabatiran lang, yung mga magulang, mga bata na nanonood ngayon. Ang pambansang araw po ng bayani nagsimula noon pong panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Ito po yung opisyal na tinakda sa pamamagitan po ng Republic Act No.
27 noon pong October 28, 1931. Nagdedeklara po sa huling linggo ng Agosto bilang pambansang holiday para po parangalan ang mga bayani ng Pilipinas. Sino nagtakda? Ang atin pong pamahalaan, Sen. Sabi mo ang Amerika. Hindi po, pambansang araw ng bayani. Pananako po ng Amerikano nagsimula nung panahon na yun. Opo. Pero kumari lang, ang nagtakda, gobyerno natin. Pero Opo. panahon ng ano yan ng Amerikano eh. October 28, 1931. Tama Pagka kayo. binasa mo yung mga legitimate na mga historical books. Opo. Kaya naman ginawang national hero si ganito eh. Hindi si ganito kasi si Andres Bonifacio, masyado matapang na tao yan. Kapag, sabi ng Amerika, pag yan ang ipinasya natin, baka lalong tumapang ang Pilipino. Nga po. I-emulate nila eh. Di ba? Gagayahin yan nila. eh. Oo. Ang Magitingan ni Gat Andres Ang Bonifacio. ipagaya na lang natin yung magaling magsulat, yung hindi yung hindi matapang, yung mahinahon. Para sa ganun, madali natin silang masakop. Para sa ganun ay hindi may mga ganyan di ba? Totoo po. Kaya pala si Gato Jose Rizal ang naging pambansang bayani natin. Ito, dinidiscuss lang natin, hindi Opo. para maliitin ang mga bayani kung sinong talaga ang pinakadakila. Pare-parehong dakila yan. Nasasabi lang natin kasi nung pasimulan ang pagdedeklara ng mga bayani, hindi tayo ganap na malaya. Nasa ilalim tayo ng Amerika. Tama po kayo. Kailangan lang itama natin yan. Sana tayo lahat ang nag-isip. Tayo lahat ang nag-conclude. Meron tayong conclusion. Magdebate. Hindi, ang talagang bayani si ganito. Kailangan kanya, ang ating pinakadakilang bayani ay si Saito. Halimbawa, si Saito. Kailangan debate yan. Yan, opo. Pero wala ho eh. Hanggang ngayon ata, hindi pa matapos ang debate kung si Gat Jose Rizal ba o si Gat Andres Bonifacio talaga. Hindi ang matatapos ang debate Wala, yan. May sumulat nga sa akin dapat isama nyo kanya si Manuel L. Quezon na isa sa mga bayani. Ang dami niyang isinulat. Naku, Sumulat na raw siya sa ganito, saka sa ganyan, saka sa ganyan. Baka po kanya sa pamamagitan po ninyo, pati pala yun eh. mailaban po ninyo. Sabi, binasa ko, ang haba. Pati pala yun eh. Iniatang pa sa balikat ninyo, Sen, no? Oo nga, sabi ko naman, sa tamang panahon ay siguro, ano natin yan. Pero sa ngayon, dahil sa mas malalaki kasi, Opo. yun naman ay nakaraan na, pwede naman nating balikan. Pero ngayon, yung presente, Opo, sa ngayon. present tense Kinakaharap natin, Isip-isipin mong mga multo pala yung mga, itong mga flood control. Kung nabuhay po itong ating mga bayani, baka malamang nagkumawak ng armas yan ulit. Palagay mo, halimbawa, si Andres Bonifacio, buhay. Nako, Maniwala ka. yung tabak niyan, malamang. Ilang kaya district engineer ang naputulan ng ulo? Sabihin ko sa'yo. Mabigat. Hindi naalala ko. Ano ba sabi mo nung dinefine natin yung DPWH? Ikaw ang nag-define eh. Yung ano? Tinatanong ko si Opo. Si Nelson. Ano ba yung DPWH? Sumagot, di ba? Ano yung sagot? Department of Public Works and Highways. Tapos sumagot ka. Opo. Ano? Dito, pare, walang honest. Opo. Hindi, si Saito. Si Saito, bago ako pumanik. May binubulong po, ha? Oo, Sen. Meron pa pong iba Bago, po. may loko talaga to si Saito, no? Ano ka ako? Ano ka ako? Pangiti-ngiti pa eh. Alam mo naman si Saito bago magsalita. Yung ngiti parang niyang, suspense po yan, eh. pag tinignan mo parang si Mr. Wong eh. Ha? Opo. Sabi niya, DPWH, daming pera, walang hirap. Oo nga, no, daming pera, walang hirap. DPWH Tanungin nga. ko siya mamaya, sino nagsabi ha? Baka mamaya eh. Makakatikim sa akin doon sa Saito, eh. Kung ano-ano ng pag-aaral. Hindi kasi pinag-uusapan Malikot din pala natin. isip po. Araw ng kagitingan eh. Yan, Diba? opo. Nako. Dapat sana maimulat natin ang kabataan sa kagitingan. Hindi sa kawalang hiyaan, di ba? Nako. Walang matututunan ng kabataan sa kawalang hiyaan. Lalo na ang kawalang hiyahan ay sa pagwaldas ng kabangbayan. Nako. Nakalain mo, ginawan pa ng parang isang komedya. Binabasa ko sa, ang dami kasi yung pinapadala sa akin. Ay, mga memes po, tawag ata nila doon. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Opo. Dahil nga ang pinag-uusapan mga kontraktor sa panahong ito, Opo. si
Si San Miguel daw, at saka yung, San Miguel. at saka si Satanas, ano, nag-usap. Aba, Nag-usap. may senaryo pa, no? Oo. Nagkausap daw, may mga labi yung sa impyerno. Meron daw silang kamag-anak doon sa langit. Ano? Ba, oo. Na paminsan-minsan pwede ba kang madalaw din. Ano? Ba, oo. Ngayon, maski naman si San Miguel ba ang tawag doon? Oh, San Miguel O si- Arcangel. O si San Pedro. San San Miguel San Miguel. Maski naman daw doon sa kanyang teritoryo, meron naman daw may gusto rin puntahan naman sa baba yung ilang mga kamag-anak. Ganun po gusto at rin mga puntahan, kaibigan. oo. Ngayon, mangyayari lamang yan, sabi niya, Oo. kapag kapwa tayo gumawa ng bridge. Ah, di ba? so lalagyan nyo lang ng tulay, ano? Tulay, ngayon, ganitong gawin natin. Hati tayo sa gastos. Sabi ni... Arcangel, Gabriel Arcangel. Oh. Bakit Arcangel ang pinag-uusapan? Si Gabriel, sabi niyo pa, si Gabriel San Arcangel. Miguel. San Miguel. Sabi. Sino ba yung nagbabantay? Si San Pedro ata. Oh, si San Si San Pedro. Pedro. Mali-mali naman kayo eh. Etong Hindi kami sanay sa ganyan mga kwento kasi nadidistract ako dito sa cameraman na to. Makasipat eh. Tingnan mo. Sabi daw ni San Pedro. Opo. O sige, hati tayo sa Costas. sa gastos. Oo. Sige, oh. Basta sa gitna. Basta ito yung gitna. O, ito yung langit, gitna. Ito yung impyerno, gitna. Oo. O. Sabi niya, 30 days ang bawat isa. Kailangan matapos ang bahagi natin. Ba? O, de... Kasundo, 30 dias. Oo, no. Basta within 30 days, matapos ang kalahati natin Oo. para makonstruct yung bridge. Tapos, ano, Oo. pinirmahan ng kontrata. Ano? Oo. Si Satanas, 29 days natapos niya. Aba, Nandun na, nasa basta gitna. isang araw, ano? So the bridge from hell, Oo. natapos niya ang kanyang kalahati. Nakagitna. Oo, okay. Nagtataka siya ganun, tinitingnan yung kalahati. O, ba't ikaw walang nagsisimula sa kanila? 30 days ang usapan. Oo. Tinext niya ngayon si San Pedro. Oo. Peter, sabi niya, paano mo ikaw matatapos ang bahagi mo? Oo. 29 days na. Eh, di ka pa nagsisimula. Alam mo, sagot ni San Pedro, Oo. na-overestimate ko yung capacity ko eh. Okay. Oo. Pasensya na, sabi niya ganun. Wala akong makitang contractor dito sa panig ko, nasa iyo lahat eh. Itong araw ng kagitingan na pinag-uusapan natin. Magpakagiting tayo.